Yan, good morning Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Sa pinagpalang umaga mga kapatid, Sabado po ng umaga, May 31. Yan. Isang araw na lamang po ay June na. Good morning na sa bawat isa. Good morning Sister Mau. Nagpalang umaga po. Hallelujah. Good morning po na po Sister Adura. Good morning na po sa bawat isa. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Sipon-tagin po mga kapatid para naman ang makapakinig ang ating pong mga kaibigan, kakilala. Yan. Share natin ang ating pong Facebook Live. Good morning na sa bawat isa. Praise you, Jesus, Lord. Mag-umpisa tayo po ay umawit sa Panginoon. Handugan po natin siya ng papurit pagsamba. Yan, Nanay Asler, good morning. Hallelujah. We praise the Lord today. Glorify your name, Lord God. You deserve, Lord, the glory. You deserve the highest praises of your people, Panginoon Diyos, sa malang ito. Yan naman, Lord, ang papurit po namin ay handog namin sa iyo sa malang ito, Diyos. Ikaw po maluwalhati, Panginoon, Lord. Hallelujah. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemy till all my feet. I no longer slave to fear. Oh, I am a child of God. I no longer slave to fear. Oh, I am a child of God. From my mother's womb, chosen me, the world has called my name. I no longer slave to fear, 'cause I am a child of God. Hallelujah, Jesus. I no longer
oh God. I'm no longer slave to fear. Oh, I am a child of God. Yes, Lord. Wala kaming dapat katakot, pangamba, dahil kami ay anak ng Diyos. I am confident that you began a good work in us. You will complete it until the coming of the Lord Jesus Christ. Salamat, Ama, sa umagang ito. Tunay nga ang aming pagsamba ay nakatid dyan sa iyong trono. Nalugod ka sa aming puri. Sa oras po nito, Panginoon, minsan pa, lumalapit po kami, Panginoon, sa iyong harapan. And we ask for thy forgiveness, Lord. Forgive us today. Purify us from all unrighteousness. Make us worthy even to dwell in your presence, Lord. Because your presence always there is a fullness of joy. Maraming salamat, pinagkatiwala po namin sa iyo palang kamay ang aming daily vibrant word, Lord God, sa umagang ito. Be with us, Father God, Lord. Awin niyo po anong kargo ng kaaway. At andalahin ko po, Diyos. Nangyari ang nais mo, Panginoon. Ang iyong mga salita lamang ang mamutawi sa aking mga labi at makatin, Lord, sa apat na sulok ng mundo. Lord, ang iyong mga salita, O Diyos. Pumukaw sa aming puso. Tumimo sa aming puso. At sa lahat ito yung mamunga. Pag-manifest, Panginoon. Ipupuri ka namin, Panginoon Diyos, sa magang ito. Sa kailangan lahat ng papuri. Pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan, good morning na. Brother Josepino, good morning. Yan. Tatay Erning, good morning po sa bawat isa. Okay, pinagpalang Sabado po ng umaga, mga kapatid, sa lahat pong naka-online na. Mr. Vilma, yan, good morning na po. Ipuntaging mga kapatid, no? Share na rin natin sa ating pong mga kaibigan. Mr. Janet, good morning po sa bawat isa. Okay, without further ado, tayo na po ay mag-proceed na sa ating pong pag-uusapan ngayong umaga. Sister Mary, good morning. Brother Nilito, good morning po. Okay? So ating pong topic, Sister Perseus, good morning. Ating pong topic ngayong umaga ay pinag-umalagan natin na in Christ o pakikipag-isa kay Kristo. So ang aking text, ito po ay very familiar text, no? Very powerful text, ang 2 Corinthians chapter 5 verse 17. No, laging ginagamit, gasgas na, kasi napaka powerful. No? Sabi po dito, sabi ni Paul, therefore, if anyone is in Christ, he is the new creation. The old has gone, and behold, the new has come. Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo, siya na ay isang bago. Isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito ay napalitan na ng bago. Purihin na po ang pagkabasa ng kanyang dakilang salita. So ano po ba ang konsepto nitong in Christ, no? Nalala ko tuloy, no, na I remember si Uncle Yud, no? Ito po ay lagi niyang tinatapik sa kanya pong exhortation o devotion, lagi niya po itong tinatapik, no? So ano ba yung konsepto po ng in Christ o nakipag-isa kay Kristo? Okay, the phrase in Christ means it mentioned 200 times in the New Testament. To be in Christ means that a believer is united with Jesus through faith. This union with Christ is the foundation of the Christian life. In Him, we find our identity, our righteousness, our strength, and our purpose. Being in Christ means that we have access. Take note, we have access to all, not some, but to all the spiritual blessings He has to offer. Una po dyan, His forgiveness, His righteousness, His love, and His eternal life. It is in Christ that we live, move, and have our being. Our position in Him transform us, and through Him
through Jesus, we can do all things. Yan, purihin po anong Panginoon, no? Sabi po dito, we have access of all spiritual blessing. Yung benefits, mga kapatid, ng pagkikipag-isa natin kay Kristo. Kung alam niyo po yung who am I in Christ, di ba? Napakadami pong assurance, benefits, na tayo po ay na kay Kristo. Ano ba yung katatayuan natin kay Kristo? Who am I in Christ? Kaya nga, di ba? May tatlong bahagdan ito, no? Kaya napakarami po siya, mga kapatid. Number 1 po, I am accepted in Christ. I am a child of God. Gaya ng ating kinawit, mga kapatid. I have been justified. I have been adopted as God's child. I am complete in Christ. I am secure in Christ. I am free forever from condemnation. Sa Romans chapter 8 verse 1. I am hidden with Christ in God. I am citizen of heaven. I am significant in Christ. I am God's temple. I am minister of reconciliation. And I can do all things through Christ who strengthens me. Yan, napaganda po mga kapatid. So ano ba yung puntos po natin ngayong umaga? Number 1, being in Christ give us a new identity. Kaya nga, yung nagdesisyon po tayo na tanggapin ang ating pong Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas ng ating pong buhay, ibinigay na natin sa Kanya yung ating buong pagkatao. Kaya nga meron na tayong bagong identity. Di ba? Sa John chapter 3 verse 18, sabi po dito, whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already, because they have not believed in the name of God, one and only Son. Malinaw po dito na kapag hindi mo tinanggap ang ating pong Panginoong Hesus, ikaw po ay hinatulan na. You are already condemned because of not believing in the Lord Jesus Christ. Kaya nga napaka-crucial, no? Ito, mga kapatid, pagdating po sa salvation po natin. Kailangan kasi 100% yung pagpapasya natin, natanggapin ang Panginoon bilang tagapagligtas at Diyos ng ating mga buhay. At pag tinanggap natin ang Panginoon, no, siya na po yung Diyos ng buhay po natin, hindi na tayo nagmamayari, kundi siya na. Kaya nagkaroon tayo ng bagong identity, mga kapatid. No, siyempre, kapag si Lord na ang nagiging nagmamaniobra ng buhay po natin, mga kapatid, siyempre dapat meron niyang transformation. Hindi po pwede na naborn again ka, pero yung buhay mo, hindi pa rin nagbabago, no? Ganun pa rin yung ginagawa mo. Kaya nga, napakahalaga yung new identity natin, mga kapatid. Kasi kailangan may matransform sa atin. From glory to glory, di ba? Hindi naman yan automatic, hindi naman yan on the spot. Pero glory to glory, babagawin tayo ng Panginoon. Marami pong aalisin ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Marami siyang tatapyasin sa atin. Kasi alam ng Diyos na hindi tayo qualified. Sabi nga ng Biblia, di ba? Ang tingin sa atin ng Panginoon, maruming basahan. A filthy rags. Basahan na nga, marumi pa. Ganun po ang tingin sa atin ng Panginoon. Kaya naman, nung time na tinanggap natin ang Panginoong Hesus sa buhay natin, pinapasok natin siya sa buhay natin, nagkaroon tayo ng bagong identity. Yan, mga kapatid. Ito po yung, kaya sabi dito sa Tagalog, hindi na hinahatulan ng parusa ang mga sumasampalataya sa anak. Ngunit, hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Panginoon Hesus. Malinaw po, no, mga kapatid?
na yung mga taong hindi sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus, hindi tumanggap sa Panginoong Hesus, sila po ay condemned na already, mga kapatid. Yun, number 1, being in Christ give us a new identity. And number 2, being in Christ give us a new legal position. Mayroon na tayong legal position, mga kapatid, sa Panginoon. Okay, sabi po dito sa Romans chapter 8 verse 1, therefore there is no now condemnation for those who are in Christ Jesus. Wala nang pagkukundina sa atin kasi na kay Kristo na tayo. Bago na ang identity natin, mga kapatid. Kumbaga, meron na tayong gate pass, mga kapatid. Kasi in legality, tayo po ay bago nang nilalang. Kaya nga, di ba? Hindi mo na kailangan ng padrino pa para makapunta ka sa kalangitan. Basta may Kristo ka sa buhay, siya na ang magdadala sa iyo sa kalangitan. Wala nang tanong-tanong kasi na kay Kristo ka na, mga kapatid. He give us a new legal position. Dati illegal tayo. We are doomed to destruction, di ba? After the fall, ang destination ng mga tao talaga ay destruction. Kaya nga, ang dami pong nangyari, no? Napariwara, nawala sa focus, na-deceive because of illegal position. Kaya napahalaga, mga kapatid, yung pagiging in Christ o pag-isa natin sa ating pong Panginoong Hesus. Siya po yung magtatatak sa atin, mag-a-approve sa atin na we are in legal position. Na walang pwedeng dumakit sa atin sa kamay ng Panginoon. Di ba? Protektado niya tayo. Kasi nasa legal tayo. We are adopted. We are a child of God, mga kapatid. Kaya sabi ng Romans chapter 8, verse 16 to 17, sabi dito, ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo yung mga anak ng Diyos. At yamang mga anak ng Diyos, tayo ay mga tagapagmana ni Kristo. Biruin mo, tayo ang tagapagmana ni Kristo, mga kapatid, sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo naman makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Kaya nga, mga kapatid, yung pinagdadaanan mo ngayon, yung pinagdadaanan natin ngayon, kasama po yan. Tatandaan natin, darating ang Panginoon. Huwag lang tayo gumag-give up sa ating pananampalataya. Malinaw po yung sinabi ni Paul sa Philippians, di ba? Philippians chapter 6 verse 9. Diba? Huwag tayong gi-give up. At sa dating ng takdang panahon, tayo po yung mag-aani. Mag-harvest po tayo ng righteousness. Ano ba yung binasa natin kanina, mga kapatid? Yung position natin sa Panginoon. His righteousness, His love, and eternal life. Mga kapatid, ito po yung position natin. Kaya nga meron na tayong new identity. Meron na rin tayong legal position. And number 3, being in Christ give us access to all blessing. Hindi na wini-withhold ng Panginoon. Mayroon na tayong access, kumbaga may susi na tayo, mga kapatid, sa lahat ng mga blessing. Kaya sabi ng Ephesians chapter 1 verse 3, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang spiritual sa sangkalangitan. Kumbaga, mga kapatid, nabuksan na, dahil sa susi na meron ka, nabuksan yung pagpapala ng Panginoon. Kasi iyon po yung position natin, yung legal position natin, na nagkaroon ka tayo ng full access sa mga pagpapala
nagmumula sa ating pong Panginoon. Ito po yung katatayuan po ng na kay Kristo, na kay Kristo, nakipag-isa kay Kristo. Ito po yung katatayuan po natin, mga kapatid. Kaya gusto ng Diyos lahat tayo makaranas ng kanyang mga pagpapala. Di ba? Hindi lang yung mangilang-ngilan. Gusto ng Diyos iparanas sa atin. Bawat mananampalataya. Kasi pangako po niya yan eh. Being in Christ, give us access to all blessings. Mga kapatid, kumbaga sa puno ng ubas, hiktik na yung bunga ng grapes, no? Pipitasin mo na lang. Lahat available. Gagawin mo na lang, pipitas ka na lang. Mga kapatid, kasi binuksan na ng Panginoon yung langit para tanggapin mo yung pagpapala. Romans 8:32, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also along with Him graciously give us all things? Yung kanyang kaisang-isang anak nga, ibinigay niya sa atin. Ano pa kaya? Mga kapatid, lahat ng pagpapala gusto ng Diyos ibigay sa atin. Marami din kasing mga tao kaya hindi nakakaranas ng pagpapala ng Diyos ay hindi pa rin sila nagbabago. Bukang bibig nila na born again na sila, pero yung buhay nila since the beginning wala pa ring transformation, mga kapatid. Hanggang ngayon, in doubt ka pa din. Samantala, 30 years ka nang born again. Nagda-doubt ka pa rin sa panampalataya mo. Mga kapatid, it's time to move on. No? Tanda natin, meron na tayong bagong identity kay Kristo. Nagkaroon tayo ng legal position. Ngayon naman, gusto ng Diyos iparanas sa atin yung mga pagpapala niya. Open heaven. Di ba, mga kapatid? Iyon pong gusto ng Lord sa atin. Paano ba natin i-apply ito, mga kapatid? Sa ating buhay. Number 1, ask God's blessing in the name of Jesus. Kaya nga, kapag tayo nanalangin, di ba? Laging in the name of Jesus. Huwag natin kaligtaan. In the name of Jesus. Lagi tayong dadaan sa pangalan ng ating Panginoon Jesus, mga kapatid. Ask God's blessing. Mga kapatid, sabi ko kanina, open heaven. Available na yung mga blessing ng Panginoon. Ang kailangan mo lang, mga kapatid, sumunod, tumalima, maglingkod, manampalataya, manalig sa ating Panginoong Jesus. Lahat po yan available. Number 2, approach God through Christ's holiness. Diba? Approach God. Kapag tayo po ay nakagawa ng kasalanan, approach God. Ask forgiveness. Mga kapatid. Huwag ka nang magdalawang isip o mag-doubt ka pa sa sarili mo. And appreciate God for our union with Christ. Without Jesus, we are nothing. Without Jesus, we are lost. Kaya nga, appreciate. Magpasalamat po tayo. Magpuri po tayo sa Panginoon. Sumamba po tayo sa Panginoon. Bukas po, araw ng pagsamba. No? Dumalik po tayo sa ating pong mga churches. Makiisa tayo sa gawain ng Panginoon, mga kapatid. No? Magaya tayo ng mga kaibigan. Kapamilya natin, yayain natin sila sa simbahan. I-appreciate natin yung kabutihan ng Diyos. Di ba? Sa pamamagitan ng ating pakipag-isa, union with Christ, mga kapatid. Saka nga sabi po ng Ephesians chapter 1 verse 3, praise be to God in the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessings in Christ. Napakagandang panghawakan, mga kapatid, na we are in a position, legal position. We can approach God with confidence sa ating pong puso. Mga kapatid, na alam natin, kapag kasama natin ang Panginoon, hindi mo na kailangan pa ng mga padrino pa.
para makarating sa langit, si Lord na ang ating pasaporte. Parang sa judge, di ba? Siya na yung hukom. Di ba? Tayo pong inaring ganap na ng Panginoon. Di ba? 100%. Titilis tayo. Complete. 100%. Kaya silyado tayo. Walang sino man ang makakaagaw sa atin sa kamay ng Panginoon. Di ba? Mga kapatid, ganun tayo pinotektahan ng Diyos. Ganun tayo inari ng Panginoon bilang kanyang sariling anak. I am a child of God. I am adopted in Christ. In Christ, everything becomes possible. In Christ, everything becomes new. Mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga, as a question to consider, how does understanding your identity as being in Christ enable you to ask God's favor and blessing? Ano ba yung confidence mo? No? Bilang meron ka ng bagong identity, meron ka ng legal position, at meron ka ng access sa lahat ng mga pagpapala ng Panginoon, ang kailangan lang natin magpasalamat sa Diyos. I-appreciate, no, yung kagandahang loob ng Panginoon sa atin. At the same time, i-share din natin yung magandang balita sa mga tao bilang pagtugon, pagtalima sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Mga kapatid, huwag natin sarilinin. Diba? Yung mga bagay-bagay na in-input sa atin, yung righteousness na in-impute sa atin ng Panginoon. No? Kailangan mag-apoy ito. Kailangan mag-manifest ito. Kailangan makita ito. Magliwanag ito. Magningning ito sa buhay po natin. Tayo po ang gagamitin ng Panginoon. Kaya nga, nasa posisyon tayo mga kapatid. Meron na tayong bagong identity kay Kristo. Diba? Wala na yung nakamaskara na laging takot. Fear of the unknown. Fear in doubt. Diba? Ang tao ganun eh. Sige nga, ipakita mo sa akin at maniniwala ko. Kung talagang totoo yan. Kung talaga bagang ang Diyos mo sinasamba ay totoo, ipakita mo muna sa akin. Diba? Ganun ang tao, mapanghusga. Ganun ang tao, ka-vulnerable. Na kahit na. Kaya nga yung easy believism, marami po dito sa ating bansa. Yung easy believism, mga kapatid. Ano bang sabihin nito? Alam naman nila na may Diyos. Alam ko naman na may Diyos eh. Pero yung plataforma ng Diyos, yung gustong ipagawa ng Diyos, ayaw gawin. Maraming mga tao gustong pumunta sa langit, pero ayaw naman natanggapin ng ating pong Panginoong Hesus. Maraming mga tao bukang bibig. Kilala ko ang Diyos ko. Pero yung ginagawa po nila, taliwas sa patuntunan ng ating Panginoon. Iyan po yung easy believism, mga kapatid. Kaya pag sinira mo ng gospel, talagang sarado di peligro. Diba? Ayaw tumanggap. Kasi nga, they are blinded. They are deceived. Kaya napakalaga mga kapatid na magkaroon tayo ng transformation sa buhay po natin. Sa nakakalungkot, kung kailan nasa bingit na lang kamatayan, bedridden, doon pa lang nila naiisip, di ba, yung mga bagay-bagay patungkol sa Panginoon. Sad to say, na napakadami mga tao, sinayang yung araw, yung oras, yung panahon, no? Kasi nga, napaka sarado yung kanilang mga pag-iisip. Yan. Mga kapatid, kaya sabi natin kanina, meron na tayong bagong identity. Nandun na tayo sa legal position. Hindi na tayo illegal, no? Tayo po ay adopted. Tayo ay a child of God, mga kapatid. At maganda dito, meron tayong access sa lahat ng kanya mga pagpapala. Ayan. So, purihin ng Diyos. Maraming pong salamat sa ating 24 viewers. Good morning na po. Ayan. Sister Rose. Ayan. Sister Lori. Abad Nilito. Good morning.
sa bawat isa sa atin. Pastor Ani, good morning po, no? So, purihin ng Diyos sa umagang ito. Salamat sa kanyang salita. Ito po ay encouragement sa atin, no? O kaya pribilehiyo na bilang mananampalataya, no? Bilang kaisa, bilang na kay Kristo, mga kapatid, yung full benefits ng pakikipag-isa natin kay Kristo, available yan, mga kapatid. Kaya dapat nararanasan po natin sa ating bubuhay, no? Dapat ipinapamuhay po natin yan because ito po yung pangako ng Panginoon. Ayan. So, purihin ng Diyos, umagang ito. Salamat po. Ayan. Pastor Remy, good morning. Pastor Remy, good morning po. Sir Mapi, ayan. Good morning po sa bawat isa. Pagpalain po ang buong maghapon ng Sabado. Gawin po tayong victorious, fruitful ang buong maghapon. Sister Andy, Sister Alicia, good morning po sa bawat isa sa atin, mga kapatid. So ngayon po ay dalangin ko na patuloy po tayong gabayan ng Panginoon, no? Kung nangungusap po sa atin ng Panginoon physically, personally, no? Diba, meron tayo mga kapatid pa na wala pa sa Panginoon, ipag-pray natin po sila, no? I-guide natin sila, na sila naman po ay makaranas ng kabutihan ng Panginoon, no? Ma-open yung kanilang mga mind at tanggapin ang Panginoon bilang Lord and Savior sa buhay po ng ating pong mga kapatid. Lord, thank you for the gift of being in Christ. I am overwhelmed by the fact that my identity, my security, and my future are all bound up in Christ. And have all success or access, Lord, to all your blessings and favor because of Jesus. Lord, please help me to live in the fullness of what it means to be united with Jesus Christ, clothed in Christ's righteousness, empowered by your Spirit, and sustained by your love. Help me to walk in the victory you have already secured for me in Jesus' name. Amen and amen. Purihin ng Diyos, mga kapatid, sa umagang ito. At dalayan ko din po sa aking pong mga kapatid na nagdadanas po ng mga persecution, minsan mga anxieties, depression sa umagang ito. Lord, we lift unto you everything, ang kanilang mga buhay, Panginoon. Touch their lives, Lord. Bigyan mo po sila ng kapayapaan, the peace that surpasses all understanding, that will guard our heart and mind in Christ Jesus. Then Lord, sa aking pong mga kapatid na meron pong karamdaman ngayong araw na ito, ipadaloy mo, Lord, ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Lord, gaya ng iyong pangako, hindi mo pinagkait sa amin ang Panginoong Hesus, ibigay mo sa amin ang Panginoong Hesus bilang katiyakan, Panginoon, na meron na kaming bagong identity sa buhay po namin. Thank you so much, Lord, even the Lord, the legal position na meron kami ngayon. Salamat po, Diyos, that we are approaching the throne of grace. Meron na po kaming kasayahan, Lord, confident sa aming mga sarili. Ikaw lamang, O Diyos, ang aming tataas, pupurihin sa aming mga buhay. Lord, salamat po. And Lord, kami po ay nakikisaya sa mga kapatid namin, nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan, even anniversaries sa araw po na ito. Lord, pagpalain niyo po ang kanilang mga buhay, maging pagsasama po nila, pagpalain niyo po, Panginoon. Salamat po sa umagang ito. Pinupuri ka namin, Lord, pinasalamatan. At Lord, maingat po namin binabalik sa iyo lahat ng papuri, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless po mga kapatid. And to God be all the glory. Bye-bye. God bless.